Our Heavenly Father na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ng Panginoon, binigay niyo sa akin, Panginoon. Lord, I pray po, Panginoon, na sa mga kapatid ko, Panginoon, na nandito na kahit late na po at inanahan ko, bigyan niyo pa rin po sila ng pangalapan. Naniniwala po, Panginoon, wala pong meron pong tatang sa akin, Panginoon. Lord, Holy Spirit, ibahin po ang bawat isa, Panginoon, sa totoo po ngayon. Kailangan po makita, Panginoon, kailangan po marinig. Maraming salamat po, itatas. Topic po natin, lesson 11. Ang po ay ang banal na espiritu at mga mananampalataya. Huwag na yan. Check. Okay po. Tapos ang ating verse sa Luke 22, verse 42. Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Then, sa ating objectives, number 1, upang malaman ng mga kaloob ng banal na espiritu ng Diyos sa mga mananampalataya. Number 2, upang malaman ang bunga ng banal na espiritu sa bawat mananampalataya. Number 3, upang malaman kung bakit kinakailangan ang kaloob at bunga ay maganap sa bawat mananampalataya. Number 1 po, ang 4 na kagilagilalas na katangian ng banal na espiritu. So, yung sa number 1 na objectives natin yun. Ano ang kaloob ng banal na espiritu ng Diyos sa mananampalataya? So, number 1, ang 4 na kagilagilalas na katangian ng banal na espiritu. Una, siya ay nabubuhay magpakailanman or eternal. Eternal means He exists outside of time and it's not bound to any limitation. Susunod po, isa pong katangian ng Espiritu, siya ay nasa lahat ng dako, sa lahat ng oras, or omnipresent, means He is present everywhere at all times. There is no place where He is not allowing Himself to be fully accessible to all people and situation. And He is also involved in this world as well as His ability to know and influence everything that happens. So sa lahat po, andun siya. At wala pong makakapipigil kung saan niya gusto yung pumunta o anong gusto niya mangyari doon. Then sa susunod po, isang karakteristik po ay siya ay mapangyarihan sa lahat or omnipotent. Means He is all-powerful and has the ability to do anything. Example po dyan, yung pag-create. Tayo ay kanyang creation, sustaining. Sinusustain niya may pangangailangan natin, and then sinusustain niya yung pangangailangan ng kanyang na-create. Like yung ulan, or sa mga plants, sa mga isda, sa mga ibon. Sunod, governing. Siya rin yung namamahala sa lahat. And having complete control over all events. Yun po yung omnipotent. Sunod po, natatalastas niya o nababatid niya ang lahat or omniscient. Tama po ba ako sa aking omniscient, right? Sabi, omniscient means He is all-knowing. Alam niya lahat. He has complete and infinite knowledge of everything. This includes past, present, and future. Alam niya yung nangyari sa atin. Wala tayong may tatago sa kanya. Ultimo, yung pinakabata pa, alam rin niya kung ano yung mangyari sa kinabukasan natin. As well as all thoughts and action. And nothing is hidden from Him. Ayun po. So, number 2 po, ang as pangalawang objectives natin, ano naman ang bunga ng banal na espiritu sa mananampalataya? Number 2, mga kaloob na banal na espiritu sa Balik tayo. Sorry. Hindi natin nakuha yung isa. Yung 4 na yon ay yun yung karakteristik ng
Holy Spirit, sabi rito sa kadahilanan na siya ang ahente ng Diyos upang ipatupad ang kanyang ganap na layunin at kalooban, ang banal na Espiritu ay kasama sa lahat ng gawa at pagkilos ng Amang Diyos at ng Panginoong Hesus. Hindi mahahayag ang Ama o ang Anak maliban na lamang sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hindi rin mahayag ang kaloob ng Diyos sa mga tao maliban na lamang sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ano naman yung servant? Kasi yung title natin is, di ba, yung ang banal na Espiritu at mananampalataya. Ang mananampalataya dito yung servant po, no? Matapos na ipanganak na muli ang isang tao at mabautismuhan siya sa banal na Espiritu, pumapasok siya sa kalalagayan bilang isang lingkod or servant ng Diyos. Sa ganitong kadahilanan, kailangan ng bawat lingkod ang mga kaloob at bunga ng Espiritu upang magampanan niya ang tungkulin ng buong katapatan, taglay, ang kapangyarihan ng Diyos. Matatakil natin yung, mamaya yung gift of God, yung kaloob ng Diyos, at yung bunga ng Banal na Espiritu. So, pasok tayo sa pangalawa. Mga kaloob ng Banal na Espiritu sa mga disipulo. Tayo yun, yung mga disipulo, no? 1 Corinthians chapter 12, verse 4 to 11. Therefore, there are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them, in everyone, it is the same God at work. Now, which one manifest of the Spirit is given for the common good. Number 8, verse 8. To one there is given through the Spirit of message of wisdom. To another there is a message of knowledge by means of the Spirit, by means of the same Spirit. Number 9, to another faith by the same Spirit. To another gifts of healing by that one Spirit. 10. To another miraculous power. To another prophecy or prophesy. To another distinguishing between spirits. To another speaking in different kinds of tongues. And to still another the interpretation of tongues. Number 11, and all these are the work of one and the same Spirit, and He distributes them to each one just as He determines. So, yan po yung mga kaloob ng ang kaloob ng Banal na Espiritu sa mga disipulo. Word of wisdom, unang-una, word of wisdom. Kakayahang makaunawa at magpahayag ng karunungan ng Diyos or word of wisdom. The ability to make sound judgment and decision based on God's will. O yung words of wisdom. Number 2 po, yung word of knowledge o kakayahang makatanggap ng sinasabi ng Diyos tungkol sa isang kalagayan o pangyayari. So, ito naman, yung the ability to make, this gift is often serves to encourage, teach or guide others in their faith and can be powerful for building up the church. So, ginagawa natin ito madalas, no? Ito yung binibigay sa atin, yung knowledge, para makapagturo sa iba. Para, ito rin yung nagiging pundasyon natin, isa sa nagiging pundasyon natin. Yung sumunod, yung faith, o kakayahang makatanggap ng sinasabi itong faith, dakilang pananalig sa Diyos. A gift that enable the believer that to have a deep conviction in God's promises and patience and presence even in difficult circumstances. So, naranasan naman natin to na marami na tayong napagdaanan mula nung tayo nagsimulang lumakad sa Panginoon. At salamat sa Lord at nanatili tayo rito po, no? Because of our faith po. So, sunod naman po, kapangyarihang magpagaling ng mga may sakit or gift of healing. Ito yung gift na, a gift that can restore physical, emotional, or spiritual health. Through divine intervention. This gift allows a believer to be an instrument of God's
healing power. So, napakasarap na ito, yung ikaw yung nagpapagaling, no? And sunod po, isa rin to, we often exercise din to prayer. Yun ito yung madalas na nakikita natin na pag nagdadasal tayo, pinag-pray natin mga may sakit, or medyo wala sa, alam mo yun, nagdaranas ng mental issue, or naguguluhan. Ginagawa natin to through prayer, and sa ministering din po, madalas natin itong makikita. And susunod, ano ba? Kapangyarihang gumawa ng himala at kababalaghan, working of miracles. Tapos sa ba ako doon? Hindi pa, di ba? Oh. This gift defy natural laws. It demonstrates God's power and presence. O, kaya nga miracle, di ba? Hindi siya natural na magagawa mo. So, only God can give you this itong gift na to. Kasi saka napaka powerful nito kasi talagang grabe pag ikaw meron kang ganitong gift, napaka maging channel ka ng blessing sa iba, na yung miracle ba na maibigay mo sa iba, na yung imposible nagiging posible sa iyo sa tulong ng Panginoon Diyos. And then sa number 6, kakayahang makarinig at magpahayag ng sinasabi ng Diyos o panghuhula, gift of prophecy. It enables a believer to have a revelation about God's will or future events. It can also warn us against danger. Example ko rito yung corona time sa Abu Hamur. Talagang maraming nagpo-prophesy doon ng ganyan, gano'n. Nakita ng ganito, nakita ng ganyan. Actually, marami ding warning na nalaman din kami. So, isa sa pinaka magandang sandata rin to sa mga kaaway. Yung magandang biyaya din ng Lord na pinapakita yung future. Then, susunod, kakayahang kumilala sa espiritu or discerning spirits. This gift can determine or recognize whether the spirit is from God, human, or demon. Having this can prevent others from deception, leading them to align with God's will and truth. And susunod, kakayahang magsalita ng ibang wika, diverse kinds of tongues. It involves speaking in languages that the speaker has not learned, which can include both known language and spiritual or heavenly language. Ito yung may naririnig natin na hindi natin naiintindihan. Like yung sinasabi nila na, ano ba yan? Speaking of tongues, yung mga sinasabi nila na hindi natin naiintindihan. At pwede ka rin pala makapagsalita ng mga known language dito sa lupa na hindi mo pa narinig before. Kung meron kang ganitong gift. And susunod, ito naman yung interpretation of tongues o kakayahang magpaliwanag ng ibang wika. Ito naman yung parang sinundan na itong isa, yung diverse kinds of tongues. Siya naman yung interpreter. The ability to understand the meaning of what is spoken in tongues. Next. Number 2. Ito naman, number 2. Ano ang bunga ng banal na espiritu sa buhay ng disipulo? Yan, sa Galatians 5:22-25. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Alam naman natin na yan, no? Yung 3, 6, 9. 9 siya. Una, pag-ibig, love, pagmamahal sa Diyos, sa sarili, at sa kapwa. Joy, kagalakan na nagmumula sa puso at sa mga panlabas na bagay. Number 3, yung peace, o kapayapaan, kapanatagan ng loob,
walang nadaramang takot o kahihiyan bilang isang tinanggap ng Diyos. Pang-apat, long-suffering, pagpapahinod, pagtitiis ng hirap sa mga gawain o pakikitungo sa kapwa. Ito, yung gawain natin talagang mahirap. Lagi tayong puyat eh. Talagang sacrifice yung oras. Then yung sunod, yung gentleness or kagandahan loob, maayos na pag-uugali sa pakikipagkapwa. Ang bagsak tayo rito. Ito naman, yung goodness or kabutihan. Pagnanasang gumawa, magsalita o mag-isip ng mga gandang bagay. Faith or pagtatapad, sinseridad sa lahat ng bagay at panahon. Meekness or kaamuhan, pusong masunurin at may pagkatakot sa Diyos. Susunod yung temperance or pagpipigil. Disiplina sa sarili, pagpipigil sa mga pagsubok at sa tukso ng buhay. So yun po yung fruit of the Spirit. Yan, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. So dito naman po sa natin, dun sa binigay natin verse kanina, tungkol sa topic ito. It's about yung pagiging yung servant and paano manginis yung Holy Spirit sa atin. Sabi dyan, Father, if you are willing, take this cup from me. Yan tayo eh, pag may problema tayo. But, yung Spirit ng ilo sa atin, tignan nyo yung last. Yet not my will, but yours be done. That's the Holy Spirit leading us. Kasi kung tayo, yung free will natin masusunod, it leads us to sin. Magkakasala tayo all the time. Kaya napakasarap ng nararamdaman mo yung Holy Spirit. Tingnan mo, ina-align ka niya, yet not my will, but yours be done. So, yun yung nag-aano sa akin na verse tungkol sa topic na ito. Then sa conclusion, sabi rito, napakadakila ng Diyos na naligtas sa atin, na tumawag sa atin upang makaisa niya tayo sa gawain paglilingkod. Matapos na tayo ay bisan, binigyan niya tayo ng kasangkapan, kakayahan at mga katangian na maghahayag ng kanyang kaluwalhatian. Subalit lahat ng mga ito ay walang kabuluhan kung hindi natin gagamitin sa ating paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. So, ay kita ko naman, naglilingkod naman tayo. Makikita ko naman, meron sa lahat ng kapatid kahit may pinagdadaanan, andun pa rin yung kagustuhan na maglingkod. Kahit natitisod, sige lang, pahinga lang, pero kasi nataniman na yun eh. Hindi yung dinapa ka na, gustong pa ibaon ka pa. Hindi tayo ganun. Hindi yung tinuturo sa atin. Hindi yun yung nililid sa atin ng Holy Spirit. So, actually, gusto ko pang umawit sana, kaya lang late na eh. Ano na lang, close na lang natin tong Hindi, okay lang. Hindi, okay na po. Kasi may mga pasok po yung mga kapatid. So, bawi na lang tayo sa susunod. Sa conclusion, ayun na po, yung sa conclusion natin. Pag-pray na lang po natin yung ating gawain yan. So, let's close po. Palakpakan po natin ang Panginoon, Lord. Yes, Lord. Panginoon namin, makapangyarihan sa lahat, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkataong inyong pinagkaloob sa akin, Panginoon, Lord, na magsalita rito, magturo sa akin, mga kapatid, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa grasya at biyaya na inyong patuloy na pinapadaloy po sa bawat isa, Panginoon ko, God. Lord, I pray po sa mga kapatid ko nito, Panginoon, na yung fruit ng Holy Spirit, Panginoon, ay manatili po, Panginoon. Kung 2, 3, 4, 5, Lord, wag sana mabawasan, Lord. Bagkus ay madagdagan, Panginoon. Hindi po yung pabawas po yung nangyari, Panginoon. Lord, nananatili po kami sa process, Panginoon. Nakikita po yung paghihirap nila, Panginoon. So, naniniwala ako, Lord, na in time, Panginoon, in your ways, Lord, in your beautiful timing, we can say na meron na kaming 8 or 7 na bunga ng Banal na Espiritu, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, na sa
sa mga regalo, Panginoon, na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Magamit po naman po ito, Panginoon, sa pag-advance na iyong kingdom, Panginoon ko. Lord, kung hindi pa po namin alam, Panginoon, kung anong gift namin, Lord, i-reveal niyo po sa amin, Panginoon. Nasa inyo po, you have your way, Panginoon. Marami ka pong kaparaanan kung paano namin makita ito, Lord. But, Lord, once na makita po namin ito, Lord, wag po sanang maging katisuran namin ito, Panginoon. Bagkus ay ma-enhance po para po sa pagtataguhit po, Panginoon, ng iyong kaharian, pag-advance, Panginoon, to help na sa mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo, Lord, na mailapit, Lord, sa iyong bahay panambahan, magkaroon ng magandang relasyon, Panginoon, sa iyo, Lord, magkaroon ng kaligtasan, Lord. Lord, I pray po sa bawat pamilya po na aking mga kapatid, Lord, alam ko po na sabi mo nga po sa iyong salita, our labor will never be in vain, Lord. So, lahat po naman po kami dito ay nagde-desire, Panginoon, na hindi po kami po ay nagwi-win. Kami po ay nag-share. Pero dalangin rin po sana namin, Panginoon, na matulungan niyo rin po, na maabot po, Panginoon, ng bawat pamilya namin, Panginoon, ng iyong kamay, Panginoon. Na gamitin mo rin po yung ibang mga kapatid, Panginoon, to reach out po each family, Panginoon, na meron kami, Lord. Lord, dahil ayaw rin po namin, Panginoon, na kami lang po ay nakakaalam, kami lang po ay nakakaalam. Although, sinishare din po namin, Panginoon. But, you know, Panginoon, kung gaano kami kalayo sa kanila, Lord. And the time is different, Lord. So, medyo minimal po ang aming nabibigay sa kanila, Panginoon. But, in your ways, Lord, sa inyong kapangyarihan, wala pong imposible, Lord. Lord, maraming salamat po, Lord. Itinataas ko po ang gawain ito, Panginoon. Itinataas ko rin po ang buhay ng mga kapatid, Panginoon. Pangalan ng aming tagabaligtas na si Jesus, sa gabay naman ng Espiritu. Amen. Ano po?